So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, na nakakatawa po kasi dito, no? So, balikan natin si Marcoleta. So, si Marcoleta, mga kababayan, kasi, no? May ugaling pala-away talaga ito, no? So, alam naman po natin kanina, no? Pinakita ko yung video kanina, no? Na si Marcoleta po, inaaway po si Kiko Pangilinan. So, ngayon, si Kiko Pangilinan, mga kababayan, sumagot. No? Sumagot siya. Tawa nga ako sa sagot ni Kiko So, ito yun. Okay, ito yung statement ni Kiko, no? So hindi na po nakakaalam, so, tinawag po kasi ni Marcoleta si Kiko Pangilinan na gusto daw pong agawin ni Kiko Pangilinan yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Bintang ni Marcoleta yon. At insulto daw po si Marcoleta dun daw po sa ginawa ni Kiko Pangilinan na pagbuo nga daw po ng independent body para imbestigahan nga po yung missing sa bungero. Para imbestigahan nga po yung flood control project. Okay. So ngayon, sumagot si Kiko. So basahin na lang natin to Sabi ni Kiko dito. Ito, yan. Nakahin natin yan. Okay, game. Basahin natin. Sabi dito. Sa pahayag ni Senator Marcoleta na insulto sa kanya ang mungkahi na bumuo ng isang independent commission. Una sa lahat, mali ka pala sabi ni Kiko Sabi ni Kiko, mali ka daw. Una sa lahat, mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako nagmungkahi ng independent commission sa panukalang SB 1215. Ito ni Tito Soto. Kulang siya sa research. So, kita mo? Daldal ka ng daldal, kulang ka sa research. Sabi niya, IMC ako. Pero ayoko kay Marcobets. Yan ang problema kay Marcoleta. Nangaaway ka na nga, mali ka pa. Pangalawa, hindi natin siya pinigilan mag-imbestiga. At hindi niya rin tayo pwedeng pigilan, suportahan ng panukalang batas ni Senator Soto na bumuo ng Independent Investigative Commission para imbestigahan ang corruption sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi pa niya alam ay malayang maaring magmungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang insulto, trabaho namin to. Tanga talaga to no? Tanga talaga to si si Marcoleta, no? Ganyan naman to. Ano ba to si Marcoleta? May pagka-diktador ba to? Sabi ko sa inyo, dapat si Marcoleta inaaway no? Para atakin sa puso. Yun yun, di ba? Ang problema sa iyo, kabago-bago mo dyan, yabang-yabang mo. Sabi dito, no, sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta, sa panukala ni Senator Soto, at pagsuporta ko dito ay galingan na lang niya ang pag-imbestiga niya at patunayan ng husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Actually, ito yung ito yung gusto ko sa mga dilawan sa totoo lang Ano sila may mga bagay tayong hindi pag-agrihan sa mga dilawan. Pero pag sila nagsalita, di ba? Base po talaga sa polisiya. Base po talaga sa prinsipyo. Si Marcoleta nakikipag-away Di ba? Si Marcoleta mga kababayan nakikipag-away. O sige ko, dilawan yan. Pero nakita mo, di ba? Yung mga sinabi nga po ni Marcoleta, di ba, na isusumbong ka namin kay Sharon Cuneta. Ayun na pang-insulto. Tapos yung pinagbibintangan nyo si Kiko Pangilinan na si Tito Soto naman pala may gawa. Ayun pang insulto. Pero anong sagot ni Kiko Pangilinan? Di ba? Walang ad hominem ito. Sinagot niya base po sa polisiya. Di ba? Sabi dito, matagal na ako sa Senado. At alam ng lahat sa Senado na wala akong oras na makipagpersonalan sa trabaho. Di ba ganun lang? Trabaho lang, di ba? Solusyon at pananagutan sa problema ang matinding kurakot sa flood control projects ang hinahanap ng taong bayan. Walang personal sa Senado, trabaho lang.
Eh, problema kasi kay Marcoleta, mga babae, nakikipag-away. Ayun ang problema sa'yo eh. So, bali pala kay Marcoleta, bawal pala yung bawal pala yung debate. Bawal pala siya kontrahin sa Senado. Eh, nagsenador ka pa, kung tatanga-tanga ka pala. Hindi mo alam trabaho ng Senado. Diba, gumagawa kayo ng batas tapos bawal makapag-debate? Nung klaseng senador to, tanga. Lang yan to, tanga eh, no? Oh. Ngayon mga kabayan, hindi lang po kasi yan. Pati rin po kasi si Ping Lacson, biktima rin po ni Marcoleta. Oh, ano rin po yung ano rin po yung Ano rin po yung what do you call this? Yung reklamo ni Ping Lacson kay Marcoleta, nakikipag-away si Marcoleta. Nakikipag-away. Oh, sabi po ni Ping Lacson yan ha. Oh, sabi ni Ping Lacson, tinan niyo to, no? Oh, sabi dito, naghahanap ka ba ng away? Lacson fires back at Marcoleta after Epal job. Oh, so, hindi na po nakakaalam, tinawag po na Epal ni Marcoleta si Lacson. O ngayon, syempre, itong si Lacson sumagot. Masagot yan. O sabi ni Lacson, no? Ito. Ayoko ng away. Pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Lacson won in radio interview after Marcoleta called him Epal and Pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH allegedly anomalous flood control projects. Oh. Ayaw din pala ni Marcoleta ng ng privileged speech. DDS kasi ang takero. Ano ba ang DDS? Ano ba yung DDS? Baliw po, no? Baliw po yung DDS. No? Ayun po yan, eh. Hindi, mahina ang common sense. Oo. Ganun po ang DDS pala, mahina ang common sense. O, di ba? Hello po, kay Helen Tinoso. Hello po, no? O, sabi pa ni Lacson, continue natin. Lacson won in radio interview after Marcoleta called him Epal and Pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH allegedly anomalous flood control projects. The veteran lawmaker who was been exposing irregularities in his first term as Senator 2001 rejected Marcoleta's insinuation that he was interfering in the investigation of the Senate anti-graft panel. Kasi mga babae, tinan nyo napanood nyo na ba yung hearing nung nakaraan? Di ba? Kulto iyakin. Napanood nyo na ba yung hearing nung nakaraan, nung last week? Sabi po ni Marcoleta, kay Bonoan, Secretary Bonoan, hingi ako ng mga ebidensya ng mga palpak ng flood control project. Umihingi pa lang last week yun umihingi pa lang si Marcoleta ng ebidensya, no, sa mga anomalyang flood control project. Anong ginawa ni Lacson? Ang ginawa ni Lacson, no, hindi naman po siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Si Lacson nagpakita. No, si Marcoleta nanghihingi pa lang ng ebidensya, si Lacson nagpakita na ng ebidensya. Si Lacson pumunta na po sa mga lugar kung saan nga po mayroong anomalya sa flood control, nagpakita ng picture, na-explain kung paano po nangyayari po yung nakawan sa flood control. Si Marcoleta nanghihingi pa lang ng ebidensya. Ang bagal-bagal mo kasi. Nung naunahan ka, nagreklamo ka bigla. Tama, di ba? Nagulat niya ako nun eh. Kasi last week, pinanood ko last week eh. Secretary Bonoan, tandaan mo, nakawig ako ngayon May hawak akong martilyo. Pupukpuk ko to sa'yo ngayon. Gusto ko sa susunod na hearing, kompleto na lahat ng mga ebidensya sa mga flood control project. Ano nang hingin mo kay Bonoan ngayon? Tanggal na sa serbisyo. Sibak na. Secretary Bonoan, next week, dapat kompleto na yung mga ebidensya natin sa anomalya ng flood control. Puta, bago matapos yung yung hearing, nag-privilege speech si Lacson. Pinakita na doon yung ebidensya. Pati kung paano tumatakbo from district engineer, no, to insertion, pati mga senador at congressman na sangkot sa flood control, pinakita ni Lacson. Na-imbiyer na po yung na-imbiyer na yung matanda. Ang pakiramdam niya ngayon, nasapawan siya.
Yun ang ano eh, para naman tayong ano niyan Marcoleta, Diyos ko naman. Hindi naman po kami tanga para di makita yon. O ngayon, inaway mo si Kiko, inaway mo si Pampino Lacson. Sa tingin mo walang balik sa iyo yan? Yun ang ano sa iyo eh. Sipin mo sampal sa iyo yun, Marcoleta. Sampal sa iyo yun na hindi sinasadya ni Ping Lacson. Ikaw kumukuha ka pa lang ng ebidensya, si Lacson may ebidensya na? Oh, chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Inuna mo kasi yabang mo eh. Oh, sabi dito in his television program, the rookie senator accused Lacson of violating the Senate rules. Meron bang ganun? When they pursued a privileged speech on the supposed fraudulent flood mitigation programs, even after the Blue Ribbon panel had opened its inquiry. Diba? Ayaw ko ba dito? So, sabi dito, continue natin, sabi dito. Sabi ni Lacson to, Sabi ni Lacson, sabi niya, pinanghimasukan namin siya. Wala nang himasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na kinikreate ni Senator Marcoleta, he added. Lacson said he had merely asked that the Blue Ribbon Committee hearing scheduled on Monday move to another date since it coincided with equally crucial briefing of the Development Budget Coordination Committee on the proposed 6.7 trillion national budget. Okay, so ngayon may request pa pala si Lacson. Naiurong pala yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta kasi meron ng budget. Actually, mga kababayan, sa hindi na pa nakakaalam, itong si Ping Lacson po kasi, malaking pera na po yung niyan, yung naibalik niyan sa pera ng taong bayan. Habang ang mga politiko nga po ay nangungurakot, si Ping Lacson po kasi, pag may nakitang anomalya po sa budget, binabalik po sa sa National Treasury. Malaking bagay po 'yun. Kaya hindi na po 'to bago hindi na po 'to bago sa ginagawa ni Lacson na 'to. Oh, hindi lang naman siya ang pinag-usapan ko. Ang manifestation ko baka pwedeng iwalay na lang ang petsa sa parehong napaka-importanteng hearing, sabi nga ito. So whatsoever, So ang panya mga kababayan, sinasabi ko eh. Ito recorded naman to sa sa Senado, sa 28th Congress. Ito, tinan nyo to Lacson, Filipinos save 300 billion in my 17 years of budget scrutiny. Diba? 17 years of scrutinizing the national budget has saved the Filipino people at least 300 billion. Senator Pampilo Lacson disclosed Friday afternoon. Di na po ito bago mga kababayan itong ginagawa ni Lacson. Kasi pag si Lacson po kasi may nakitang insertion, di ba, talagang binabati ko siya po talaga yan. And by the way, mga kababayan, si Lacson din po kasi si Lacson, hindi rin po kumukuha ng pork barrel yan. Di ba? Hindi siya kumukuha ng pork barrel. Sa tagal na po senador ni Ping Lacson, hindi po siya kumukuha ng pork barrel. Di ba? So, ewan ko lang dito, pero by the way, ang nakakatawa dito, lumalabas po kasi ngayon dito ang ugali ni Marcoleta, na may pagkapikon? Pipikon ba talaga to? So, senador na bawal debatihin? Tandaan nyo, pag senador ka mga kababayan, pag senador, parte na po na kanilang trabaho makipagdebate. So, si Marcoleta, bawal debatihin. Bawal batikusin. Actually, pikon talaga yan eh. Di ba? Pinatulan niya si Vice Ganda. Di ba? Si Vice Ganda pinatulan. Oh. Si Mima Alicia. Si Alicia pinatulan. O si Insurrecto. Oh. Wala men. Hindi wala. Napaka-double standard nito. So yun mga kababayan, si Karen Davila pa pala, O Karen Davila. Pati si Ben Tulfo. Si Ben Tulfo rin. So bawal ka ba tikusin? Oh. Huwag ka Huwag ka mag-senador kung bawal ka ba tikusin. So ganun. So yun mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa pagiging palaaway nga, Stariela din pala, Stariela, inaway din. Dapat trabaho lang.
Di ba? Trabaho lang. Ang dami namin mga away, si Ping Lacson pa. Mas may mas napatunayan naman sa'yo yan kumpara sa'yo. So, ano naman napatunayan ni Marcoleta? Ano? Yung pagpapasarado ng ABS-CBN? Yun lang? Ano ko ba? So, yan na. So, kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito? So, muna tayo ng hearing, ha? Tuloy ata nga mamaya, no? Yung hearing ni Marcoleta. So, kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa pagiging palaaway nga po ni Marcoleta? So, ano ba yan? Acceptable ba para sa inyo yan, no? So, napanood ko rin yan. Nakita ko rin yan eh. Ayan. Yan, Kuya Danny. So, yun na. So, 2K na kuryente. So, yun na. So, comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan. Pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan, no? So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, salamat, no? So, live stream tayo palagi. Okay?